according to John. Glory to you, O Lord. Jesus went across the Sea of Galilee, and a large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 200 days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little. One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place, so the men reclined, about 5,000 in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much as of the fish as they wanted. When they had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted." So they collected them and filled 12 wicker baskets with fragments from the 5 barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the signs he had done, they said, "Truly, this is the prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him a king, he withdrew again to the mountain alone. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, magkakaroon po tayo ng Family Feud. Pamilya naman po sa Family Feud, di ba? Pamilya po ba sa Family Feud? Ako, sayang. Okay, para po sa mga hindi po pamilya sa Family Feud, sumabay na lang po kayo, no? Okay. So, tinanong daw po yung 100 tao. Tinanong daw po yung 100 tao. Ano daw ang ginagawa ng mga tao kapag sila ay nagsasama-sama? Okay, ulitin ko po, no? Ano daw ang ginagawa ng mga tao kapag sila ay nagsasama-sama? Okay? Wala tayong screen, no? Pero meron pong top 5 na sagot. Okay? Ano po yung top 5 na ginagawa ng mga tao kapag sila ay nagsasama-sama? Sige po, bigay kayo. Kwentuhan. Kumakain, okay. Ano pa po? Kwentuhan. Ano? Chismisan, okay. Tama po. Ano pa? Naglalaro, okay. Ano pa? Ha? Okay, kantahan or entertainment. Ano pa po isa? Pang-class na lang po. Nakakalungkot nga po pag naglalasal, hindi po kasama doon sa top 5 eh, no? Ano po? Ano ba yung panghuli? Umiinom, kasama na po doon sa pagkain. Ano po? Ano? Okay. Namamasyal. Okay. Namamasyal. Okay. Pero sa top 5 po, no? Sa top 5 po, sa limang ito, alin po sa tingin nyo yung top 1 na ginagawa ng tao kapag sila po ay nagsasama-sama? Okay po? Grabe, chismisan. Hindi po. Ang top 1 po ay kumakain. No? Kumakain o pagkain. Well, totoo naman po, no? Kasi ang iba pong mga nabanggit, no, na sa top 5, ay pwede pong hindi gawin ng tao. Pero ang pagkain o ang kumain, kailangan ng tao para sila ay mag-survive. At hindi lang po yun, no? Yung pagkain po ay pwedeng gawin kahit kasabay ng ibang nabanggit. No? Ano ba po? Pag naglalaro, di ba? Kasama rin po doon yung pagkain. Pag gumagala, no? Kasama rin po doon yung pagkain. At higit sa lahat, kahit nagchichismisan, meron po yung
pagkain. No? So according to psychology, for majority of people, food is the easiest way to make people happy or content. And food is best enjoyed if done and shared with others. No? Okay po ba? Okay po bang nandito ngayon? Nagbabati pa po ba kayo o nagsasama-sama pa po ba kayo sa pamamagitan ng pagkain ng sama-sama? Kumakain pa po ba kayo ng sama-sama? O kapag kumakain na kayo, kanya-kanya na kayong oras ng pagkain. Hindi ko po alam. Okay po yan, no? So, ang tema po ng ating mga pagbasa ngayon ay patungkol po sa pagkain, no? Maraming nagugutom. At isa po sa pinakamagandang solusyon daw po sa kagutuman ay pagbabahagi ng pagkain. Wala daw pong magugutom kung merong magpabahagi ng pagkain. So kaya nga po sa unang pagbasa, nung lumapit daw po kay Elias na isang magsasaka at nais po niya ibigay yung 20 tinapay bilang kanyang unang ani ng mga palay. Ano sinabi po ni Elias sa kanya? Ibigay mo yan sa mga tao. Kung ako yung magsasaka, ano inisip mong magsasaka? Ito nga yung iaalay ko, bakit ibibigay sa iba? No? Saka ano bang magagawa nitong 20 pirasong tinapay para mapakain ng 100 tao? Pero sumagot pa rin po si Elias, makakakain pa rin sila at may sobra pa. At ngayon nga po yung nangyari. No? Nakakain nga po yung maraming tao at marami pa po sumobra. No? At ganito rin po yung nangyari po sa ating Ebanghelyo ngayon. Nung nakakita po ni Jesus ang maraming tao na sumunod sa Kanya at nagugutom, nagpahanap po siya ng pagkain. No? Pero nung may dinala po sa Kanya, hindi rin po sapat. Bakit? 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda para mapakain ng libo-libong tao. Paano yun? No? Subalit nagkalat pa rin po yung isang milagro. Dahil po nung ipinamahagi na po yung pagkain, yung 5 pirasong tinapay at 2 isda, marami pa po ang sumobra. So marami po mga Bible scholar na nagsasabi na maliban doon sa milagro, marami rin po tao doon sa mga libo-libong tao ang nagbigay ng kung ano mang dala nila. Marami po doon sa mga taong sumunod ay nagbahagi din po ng pagkain dala nila. Kaya maraming sumobra. No? Kaya kapag marunong magbahagi ang lahat, kung bawat isa sa atin dito, marami sa atin dito ay marunong magbahagi ng kanilang pagkain, ngayon po walang kukulangin. Bagkus sobra-sobra pa. Wala pong magugutom. Pero iba po yung nangyayari ngayon sa mundo eh. Sa totoo lang. Yun po yung nakakalungkot. No? Pag mag-ikot-ikot po kayo dyan sa Mindanao, ikot-ikot kayo dyan sa kahit kayo, kumakain kayo sa labas. No? Ang dami-dami natitirang pagkain. Diba? Ibig sabihin po, sobra. No? Sobra yung pagkain. Pero maniwala naman kayo sa hindi. No? According to statistics, 1.8 billion na tao sa buong mundo ang namamatay sa gutom at malnourishment. Isipin nyo, 1.8 billion na tao ang namamatay pa rin sa gutom at malnourishment. Bakit? Akala ko pa sobra yung pagkain. Di ba ka naman po kasi, kahit sobra yung pagkain, hindi marunong magbahagi sa iba. Ano nyo po mga kapatid, kung yung pagkain po ang sa pinakamagandang paraan para maging masaya at kontento ang mga tao, baka naman po, no? Yung pagkain din po ang maging dahilan para magkaroon ang bawat isa sa atin ng koneksyon sa isa't isa. Baka kung marunong kang magbahagi ng meron ka, baka hindi mawawala yung iba. Baka hindi rin mawawala yung iba. Actually, sa totoo lang po, yung Diyos nga po, ginawa yun. Ginawa po ng Diyos yan. Bakit po? Naging pagkain po siya at ibinahagi niya yung sarili niya sa iba para maging pagkain. No? Diba pag nagsisimba po tayo, yung misa,
Ano po palagi sinasabi pagkakomunyon? Katawan ni Kristo. Binibigay niya yung katawan niya para mapakain ka, para mabuhay ka. Sana po, katulad ng ginawa ni Jesus, ibahagi rin natin ang ating sarili at kung ano ang meron tayo sa iba. So ngayon rin po ay bukas po ay pagdiriwang rin po natin ang pagdiriwang natin bukas? World Day of Grandparents and the Elderly. Para po sa mga hindi nakakaalam, bukas po yung araw ng mga lolo at lola, ng mga senior citizen. No? Yan. Sino po sa inyo dito yung mga senior citizen na, yung mga lolo at lola na? Hindi po, wag na po kayong yun na po itanggi, nakikita ko naman po yung kulay, no? Sige po. Sino po dito yung mga senior citizen na? Yung mga may ID na, yung mga may discount na, yung mga hindi na po may pila. Yan. Yan. So araw po ninyo bukas, Araw po ninyo bukas, no? Pero di ba, ako po, ang isa po sa mga naalala ko po sa lola ko, pag ako niya nakikita nila kami, ang una nilang tanong sa akin, kumain ka na ba? Di ko alam kung naalala niyo pa po, yung gayon, yung mga lola at lola niyo po, no? Ang una pong ialok sa mga apo, kumain ka na ba? Ang una pong bibigay sa mga lola, sa mga apo, hindi po yung laruan. Ang unang bibigay dyan, pagkain. O sa mga lolo at lola ngayon, no? Nagkakaroon pa po ba kayo ng bonding sa inyo pong mga anak at mga apo sa pamamagitan ng pagkain? O sa mga anak naman po dito at buhay pa ang inyong mga lolo at lolo, yung mga magulang ninyo na matanda na ngayon, nagkakaroon pa ba kayo ng oras para sabihin silang kumain? O sa mga anak po, o sa mga apo na nandito ngayon, ayan. Nagkakaroon pa po ba kayo ng oras na sabayan silang kumain? Alam ko po yung sa mga lolo at lola na nandito, sa mga magulang na nandito, na mga matatanda na, alam ko po, iba po sa atin dito kumakain, hindi na po sila kasabay. Diba ang lungkot, diba? Ang lungkot, diba? Sa mga apo at mga anak na nandito po ngayon, pakabukas, maganda po na sabayan po natin silang kumain. Sabayan po natin silang kumain. Now, dear friends, God gave Himself as food to make connection with us and to save us. In the same way, learn to share yourself and what you have to bond with them and to save them. Amen. Please all stand. Let us now profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through Him all things were made. For us men and for our salvation, He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate, the Virgin Mary, and became man. For our sake He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray to the Heavenly Father that we may, like Jesus,
become bread that brings life to one another. In every prayer we shall say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. May Pope Francis, all bishops, the clergy, the religious, and all lay faithful truly become bread for both body and soul, especially for those who are hungry for the word, for God's love. We pray. Lord, hear our prayer. May all civil leaders and public servants become aware that they are called to become and provide bread for the common good. May they utilize their positions to promote and preserve the dignity of every human being. We pray. Lord, hear our prayer. May all of us gathered here today be reminded of our mission to provide for and nourish one another materially and spiritually, especially during crisis. We pray. Lord, hear our prayer. May our elderly and grandparents be strengthened to continue witnessing to us Christian values, the foundations of every society. We pray. Lord, hear our prayer. May all of us be delivered from the throwaway culture, and instead may be given the grace to deepen our conviction on the value of every human life from conception to death. We pray. Lord, hear our prayer. May the faithful departed, especially our grandparents and elderly, be fed the heavenly bread as they eternally communicate with you. We pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. Eternal Father, help us imitate Jesus, the bread of life, that we may faithfully participate in the building of your kingdom here on earth, through Christ our Lord. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation, for your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord, God of all creation, for your goodness we have received the wine we offer you. Fruit of the vine, work of human hands, it will become for us our spiritual drink. Blessed be God forever. Stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be made acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and the glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring from the abundance of your gifts, that through the powerful working of your grace,
These most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty Eternal God. For you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer, to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you love in your Son, by whose obedience you have been restored to those gifts of yours, that by sinning we are lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exaltation we proclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. We will eat this bread and drink this cup. We proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Honest, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her loving spouse, with your blessed apostles, with Saint Peter and Paul, with Saint Perpetua and Felicity, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs of eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Full of trust and confidence, we call on God, our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to the apostles,
Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your Let spirit. us offer each other the peace of Christ. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Blessed are we, for go to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
We all stand. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift, which He Himself gave us with love beyond all telling, may profit us for salvation through Christ our Lord. Amen. So please be seated for some parish announcements. So una po, bilang pagdiriwang po ng kapistahan po ng Our Lady of Mount Carmel noong nakaraang July 16, yung parokya po ng Santa Perpetua Parish ay makakaroon po bukas ng investiture o pagsusuot ng brown scapular sa simbahan bukas. Para po doon sa mga interesado po makatanggap ng brown scapular, hindi ko kung may pakita na sa loob ko brown scapular, ay maaari po kayo magtungo sa ating pong simbahan bukas, kahit pagkatapos na lang po ng misa. Kasi yung iba po sa inyo, wala po simba lang po. Pero kung gusto nyo magsimba ulit bukas, pwede naman. So yung misa po bukas sa Santa Perpetua ay 9 a.m., 12 noon, at 6 p.m. Pero pwede naman kayo pumunta after the Mass kasi yung pagsusuot po ng brown scapular ay gagawin po after the Mass. So, para po doon sa mga interesado lang, hindi po ito sa pilitan, ha? Para po doon sa mga nais po makatanggap ng brown scapular of Our Lady of Mount Carmel ay magtungo na lamang po sa ating pong parokya dito po sa Santa Perpetua bukas po, 9 a.m., 12 noon, at 6 p.m. Ano po ba yung brown scapular? Ano po nakita na po kayo dito? Yung brown, wala po kasapsok din. Ano po kasi sa loob? Ito, nandito po. Yan, brown scapular. Okay, ito po yung brown scapular. Nandito po sa loob kasi, di ba? Okay. So, para saan po ba yung brown scapular? Actually, pagka naisuot nyo po yung brown scapular, makikita nyo rin po kung para saan yun. Dahil yung ating mahal na ina, ang Our Lady of Mount Carmel, ay nangako na kung sino man daw po ang may suot nito, ay hindi daw po hahayaan ng ating mahal na ina na maghirap sa apoy ng impyerno. So yun po, sabatinan po yung privilege po yung tawag po doon. Pangako po ng ating mahal na ina, kung sino man daw po ang may suot nito, sa oras ng kanyang kamatayan, ay hindi daw po naghihirap sa apoy ng impyerno. So yun po, in short, gagawa po ng paraan ng ating mahal na ina, para iligtas ka sa apoy ng impyerno. So yun po yung ibig sabihin po ng brown scapular. Actually, pagka makita po kayo noon, makikita niyo po, nakasulat po doon, yung promise. Whoever dies wearing this scapular will not suffer eternal fire of hell. Okay? So yun po na. Para hindi po ito obligatory, hindi po ito required. Kung gusto nyo lang naman po. So pwede po kayo pumunta bukas sa ating pong simbahan sa mga misa, 9 a.m., 12 noon, 6 p.m. or after the Mass. Okay? Pwede nyo rin po kasama yung mga family members po ninyo na gusto nyo rin po makatanggap sana ito, brown scapular. Okay? Saka ano po pala, reminder po hindi po, kasi sigurado nabibili po ito sa mga religious store, pero pari lang po pwede magsuot nito. Hindi po kayo yung, bibili ako ng papagas ko yung pari kasi susuot. Hindi po. Kailangan po isinusuot po sa inyo ng pari kasi may prayer po yun. May prayer po yun. Okay? Hindi po yung parang pinili nyo lang tapos bibili kayo, tapos susuot ko na. Hindi po gano'n, isinusuot po yun ng pari kasi may prayer po yun. May prayer po yun. Okay? Tapos, pangalawa po, dahil po ngayon po ay bukas po ay pagdiriwang po natin ang World Day of Grandparents and the Elderly. So sa lahat po ng mga nakatatanda, mga senior citizen, mga lolo at lola na nandito po ngayon, punta po kayo sa harap para po sa pagpapaspas. Hindi po, huwag na po kayong tumanggi. Okay. Sa lahat po ng mga senior citizen po or mga lolo at lola, punta na lang po dito sa harap para po sa inyong pagpapaspas. Huwag po kayo mahiya. Ilang taon niyo po yung binuno, yung edad niyo yan,
May holy water po kayo dito. May holy water po kayo dito. Tingin ko ng holy water. Sige po, yung mga senior citizen po, yung mga may ID na, may discount, kapit na lang po sa harap para po sa pagbabasbas. Holy water kayo. Para po sa ito. Okay. Wala na. Sige. Okay na po. Okay na po yun. Kahit kung wala pong holy water, ano na lang po, yung mismong blessing ng buo. Okay? Para po sa mga ating mga lolo at lola, ay, meron pa daw, ihabol pa. Okay, sa mga, okay. Sige, lapit po kayo. Lapit po kayo. Mga senior citizen, mga lolo at lola, aming mga nakatatanda, lapit na po sa harap. Sige po. Yung holy water po, baka hindi umabot sa inyo. Lapit po kayo yan. Okay. Para po sa ating mga lolo at lola at mga nakatatanda, iyuko po ang inyong mga ulo para po sa pagbabasbas. Lord, our God, bless our grandparents and the elderly with long life, happiness, and health. May they remain constant in your love and be living signs of your presence to their children and grandchildren. We ask this through Christ our Lord. Amen. So, harap po tayo sa ating mga kasama. Harap po tayo sa ating mga kasama. Sige po, harap po kayo. Okay, palakpakan po natin ang ating mga lolo at lola. Happy Grandparents Day. Ayan, Happy Grandparents Day. Huwag niyo po kakalimutan ha. Uminom po ng maintenance ha. Oo pa. Huwag po kayo maglala. Meron din po akong maintenance, no? Meron din po akong maintenance, no? So, bukas po, no, nagkakago na rin po na announcement, no, dinideklara po ng Vatican na bilang pagdiriwang ng World Day of Grandparents and the Elderly, pwede daw pong makatanggap ng plenary indulgence ang lahat na magpa-participate sa celebration ng World Day of Grandparents and the Elderly. Para saan po yung, ano po yung plenary indulgence? Okay? Yung plenary indulgence po ay yung kapatawaran ng mga parusa dulot ng ating kasalanan na pinagdudusahan po natin, mapagdudusahan po natin sa purgatorio. Okay? Pag nagkakasala po tayo, meron po yung naaayon na kaparusahan. Kahit po nangumpisal na tayo, meron pa rin po yung lilinisin sa purgatorio. Kaya nga po tayo meron purgatorio. Yung plenary indulgence po, ibig sabihin po nun, mawawala o patatawarin yung kaparusahan na yun para hindi na kayo maghihirap sa purgatorio. Okay? So, syempre, iwasan nyo po magkasala. Kasi pag nagkasala ulit kayo, magkakaroon ulit kayo ng parusa, no? Pero ang ginagawa po ng plenary indulgence is pinapatawad po yung mga parusa na yun. Okay? So, in short, kung kunyari ba, nakatanggap kayo ng plenary indulgence, tapos, huwag naman sana, pero kunyari, pumanaw kayo bigla, no? Diretso na po kayo langit, hindi na kayo diretso ng purgatorio. No? Kasi yun po yung ginagawa ng plenary indulgence, no? Buburahin po ng yung lahat ng paparusahan. So, bukas po, ipapagkakalog daw po yun sa lahat ng mga magpa-participate sa celebration ng World Day for the Grandparents and the Elderly. Okay? So, ang requirement po doon, syempre, sana makapagsimba, nagawa niyo na rin po, makatanggap ng komunyon, makapag-umpisal, as soon as possible, makapag-umpisal as soon as possible, at syempre, gawin yung mga bagay para sa mga nakatatanda. So, ibig sabihin po, anything na gagawin niyo po para sa mga nakatatanda. Halimbawa po, pagbisita niyo po sa kanila, okay na po yun. Tawagan niyo po sila, kamustahin niyo po sila, okay na po yun. Magdadala kayo ng pagkain sa may sakit na matanda,
okay na po yun. So, matatanggap nyo na po yung plenary indulgence. Okay? So, ulitin ko po, no? Para matanggap po yung plenary indulgence bukas, una, syempre, makapagsimba, o nakuha nyo na rin naman po, makapag-umpisal as soon as possible. Okay? Magdasal ng Our Father para po sa Santo Papa, no? For the intentions of the Holy Father, Our Father, who art in heaven, magdasal lang po ng natapos, gumawa po ng kabutihan sa mga nakatatanda. Bisita, kausapin, ang gano'n ng pagkain. Okay? Natatanggap nyo na po. Automatic po yun yung plenary indulgence. Okay? Sige po, yun naman po, please all stand. Saka ano po pala, no? Siguro ito na rin, pupukunin ko na rin po itong pagkakataon na ito, no? Papakilala ko nga po pala sa sarili ko, nga po pala si Father Fred Narvasa, from the Diocese of Cubao, single, no? Siyempre, di ba? Ano naman, di ba? Kaya ano po, ako po yung bago pong parish priest ng Santa Perpetua Parish, no? So, hopefully, no, ipakita pa po tayo sa mga susunod pa po mga taon, no? Okay. Pwede niyo po akong bisitahin dun sa parokya, magdala lang po kayo ng pagkain. The Lord be with you. And with your spirit. Bow for the blessing. May your faithful people rejoice, we pray, O Lord, to be upheld by your right hand and progressing in the Christian life. May they delight in good things both now and in the time to come. Through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go and glorify the Lord by your life. Thanks be to God.